Hello po, ako po si Raisa Pahilanga. Ako po yung inaanyahan ko po kayo na manood sa Empowering OFW. I-share ko po sa inyo kung ano yung naging karanasan ko po sa Middle East po, sa Dubai, na umabot po na nagka-trauma po ako sa amo ko. And then, malalaman niyo po yung whole story ko, mamaya po ako po yung guest. Salamat po. Ma'am Raisa, gano'n na rin po kayo katagal na OFW? 7 years na po, Pastor. 7 years. Opo. Pero dito lang po ba yan sa Hong Kong or iba't ibang bansa rin? Yung una po sa Dubai, tsaka yung pangalawa sa Kuwait po. Dubai, Kuwait, and then dito na Opo. rin. Okay, so, pero taga saan po kayo sa Philippines? Negros Occidental po. And way back yung time na nag-decide kayo na mag-abroad, ano po yung pinaka-reason kung bakit kayo nag-abroad? Sa family din po, Pastor. Pag sinabi mong family, yan ay sa parents mo or sarili mong Sa pamilya? parents ko po, nanay. Nanay at ate mo. Oo. Bakit? That time, kamusta ba yung sitwasyon? No, sa nanay ko na wala na akong tatay, Pastor. Na ano pa? Wala na akong tatay. Bali, maliit pa lang kami, wala na kaming tatay. So yung first time mong mag-abroad, ilang taong ka pa lang that time? 22 po. 22. Pwede na yun sa ano? Sa ibang bansa? Pineke lang po yun ng agency. So Kasi naranasan yung mo rin first, pikein? first talaga na yung edad talaga is 23. So pineke lang po nila. Pero paano yun pinipeke? Sa mga documents Opo, lang? siguro. How about yung passport? Hindi ko po alam, Pastor. Parang sila na gumawa ng Opo. paraan talaga. Oo. And then, yung una mong abroad is sa Dubai, di ba? Opo. And then, ilang years ka rin nag-stay sa Dubai? 2 years lang po. And then, how was your experience doon sa Dubai? Doon talaga yung worst, Pastor, kasi bawal po yung cellphone. 2 years wala akong cellphone doon. And then hanggang sa umabot ako na naging yung amo ko na sinaktan na ako talaga. Mhm. And then, Bakit? Anong reason niya kung bakit kanya sinasaktan? hindi yung time kasi noon na naglinis na ako noon, taka dumating yung sandstorm. So akala niya hindi pa ako naglinis. Okay. And then nagulat talaga ako, Pastor, kasi sinapak niya talaga ako noon. Pero doon, kasi, I don't know, I never worked doon sa Dubai, pero, hindi mo ba pwedeng ireklamo yung mga ganyan? 2 years walang cellphone po, Pastor. Talagang kinip ko yun. Nagantay pa ako ng isang buwan kasi hinihiram ko pa yung cellphone niya. Ako yung bumili ng card. So doon, nung sinimula, sinabi ko na sa nanay ko. And then yung nanay ko talaga pinalu up niya doon. Hanggang naabot kami sa embassy. Pero kung 2 years ka doon, natapos rin yung kontrata mo Opo, doon. natapos po. Parang yung proseso, sa sobrang tagal, natapos na lang yung Opo. kontrata mo. Hindi po talaga namalayan. Kasi alas 12 na rin yun, matutulog na sana ako. Ginising niya ako, sabi niya, magpa-flight na daw ako ng Pilipinas. Opo. As in talaga, whole day pa ako nagtrabaho nun talaga. Talagang ano lang, talagang biglaan lang. Oo, biniglaan. Wala akong maleta, wala talaga. Walang pasalubong, wala mga ganun. Talagang binigla niya lang ako. Kakatapos ko lang mag-work, hindi kinatok niya ako sa kwarto. Sabi niya, magano ka na, mag-impake ka na kasi magpa-flight ka na ngayon. Sa lahat ba ng work na bansa na pinag-workan mo, yan yung Opo. malala Yung talaga. Dubai Kasi talaga. imagine mo, first time ka pa noon, pineke mo na nga yung edad mo, so you were that time, bata pa nga, Opo. 'di ba? Hindi pa nga dapat mag-work sa abroad, pero still nag-work ka na doon para matugunan yung pangangailangan ng ilan po ba kayong magkakapatid? 5 po. 5, so ikaw yung panganay. Pang-apat. Pang-apat. Pero sa magkakapatid, ikaw lang yung trabaho sa abroad or meron ring iba? Hindi. Kasi yung ibang kuya, yung mga kuya ko nag-asawa na rin eh. Oo. So talagang ikaw lang talaga yung Oo, ako. maaring sandalan. Opo. And then after ng Dubai, nag-Kuwait ka. Opo. And how was your experience doon? Ilang years ka doon? More than 2 years po ako doon, Pastor. Okay naman ako doon sa Kuwait, kaya lang yung nanganak yung amo ko kasi nabuntis na naman siya. Kumuha siya ng katulong. So yung katulong niya na pinay din yun, hindi kami magkaano ng dalawa. So, Kasi mahirap makisama, di ba? Opo. Kahit ikaw yung nauna. opo. Parang, Sinasabihan nga po siya ng ibang kasama ko na katulad ko rin na matagal doon. Sabi niya, makinig ka rin kasi bago ka pa lang. And then first timer din po siya, Pastor. Opo. pero ayaw niya talagang makinig Ayaw. sa'yo. Hanggang Parang, talagang parang nagsasabuntan talaga yung sa akin. totoo? Opo. Talagang And then, ikaw na lang nagparaya, umalis ka doon o umalis rin siya doon? pinaalis siya ng amo ko. Kasi yung time na yun, nabutan siya ng amo ko sa taas daw, nagtitiktok daw siya. Opo. Ang saya ng buhay nga. Ang daming gagawin, yan pa talaga. But anyway, nasaan man siya naway biyayaan siya ni Lord. But anyway, so after nitong Kuwait,
Bakit hindi ka na nagtuloy-tuloy doon? Actually, may visa pa sana ako ng pastor eh. Kaya lang, nag-COVID yun. Time na yun, Ah, okay. 2019 po. Pabalik na sana ako noon. Kaya, yung mahirap po mag-process ng may kukunin ng mga gate pass noon. Kaya hindi na ako nakabalik noon. So, nag-stay ka na lang muna doon Opo, for the meantime. And then, yes, ngayon tapos na yung pandemic, and then nakabalik ka na ng Pilipinas. Bakit di ka bumalik again doon sa... Hindi na talaga, pastor. Ayaw mo na rin talaga? Ayaw ko na rin. Paano na ka naman nagkaroon ng idea na mag-work dito sa Hong Kong? Talagang, ko talaga yung... Sa akin talaga, gusto ko talaga mag-Hong Kong, pastor eh. Ah. Kasi nakikita ko talaga na yung ibang friend ko, sabi ko, kaya naman nila, bakit ako hindi? What do you think yung mga hindi ko alam, pwedeng maging debate to kasi usually malaki yung large number ng kababayan natin na nag-work sa Middle East. Opo. And then malaki rin yung number na nag-work dito lang as in sa Hong Kong. Marami bang nag-work doon sa Middle East na pangarap rin na talaga nila yung Hong Kong or I'm not sure po. hindi mo sure? Pero sa case mo, Ako po talaga. gusto mo ko talaga. po, opo. And then ilang years ka na po sa Hong Kong? Magpo 4 years na yun. And then so far, kamusta yung experience mo dito sa Hong Kong? Sa amo ko wala akong problema. Okay po kami. Isa lang yung naging amo Opo, pa dito. So, pastor. 4 years ka na sa Opo. kanya. And paano ka napunta dito sa health center? Na may nagbigay po sa akin ng leaflets po. Doon po kami nagtatambay sa IFC. Yung karton-karton po, pastor. Pero wala pong bisyo doon, pastor. Talagang tambay syempre. lang talaga. Opo. Hindi kasi yun alam ng iba nating mga viewers na dito parang ang ganda na lumabas. But anyway, ilang years ka na po sa health center? On 3 years na po. Magti 3 years. Opo. And within these 3 years na to, I know marami na rin po kayong natutunan, di ba? Mga alam niyo dito sa health center natin may mga financial seminar, Opo. may mga inner healings and everything. Alam ko within these 3 years, more than enough na rin yung natutunan mo. Pero kung meron kang isang natutunan na nakatulong sa buhay mo, na you really believe na makakatulong rin to sa mga nanonood natin, mga kababayan natin, ano po kaya yung lesson na yun? Yung una po kasi pakumbaba na talaga ako, pastor. And then, pagpatawad po talaga. Bakit pagpapatawad? Kasi yung talagang sa mga pinsan ko po na talaga na kahit hindi ako muna naghingi sa kanila ng patawad kasi wala kaming communication. Ako yung mismo na talaga nag-surrender kay Lord na humingi ako ng tawad sa kanila. Kasi yung ina-underestimate ko po sila dati. Ganun So po. talaga yung pagpapatawad at alam natin na maraming nagkakaroon ng problemang ganyan, 'di ba? Parang unforgiveness, especially dito sa Hong Kong na may gusto silang mapatunayan, Opo, may gusto opo. silang i-show off na Opo. ako nagtagumpay ako. So yung forgiveness is one Yes po. of the most precious na natutunan. Yes po, pastor. And I believe magiging applicable rin to sa mga kababayan nating Filipino, di ba? Kaya nga po kayong nanonood sa amin right now. Gusto po namin na magsilbi itong inspiration para sa inyong lahat. Maybe kayo po, meron kayong pinagdadaan ng unforgiveness. Sa loob ninyo, parang nahihirapan kayo magpatawad. At pag sinabi nating magpatawad, pwede itong applicable sa sarili nyo, pagpapatawad sa sarili, pagpapatawad sa iba, or paghingi ng tawad sa Panginoon. Hindi naman tayo perpekto. Pero kapag hindi na-resolve yung issue sa loob natin, mag-accumulate lang yan, and then darating yung time, just a question of time kung kailan ka sasabog. Then sana po na-inspire kayo ng testimony namin today. So paano po, maraming salamat po sa pag-share ninyo ng story ninyo, and hopefully, umabot ito sa mga kababayan nating Filipino, dito man sa Hong Kong or sa Middle East. Thank you very much po. Thank you very much rin po para sa inyong lahat, at see you sa next episode natin. God bless you po. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong.
At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.